sa inyo dyan, kung sino man ang nanonood sa video na to. Ito ang pangatlo kong video sa YouTube. Ngayon, pupunta tayo sa isang lake. Actually, malayong lake. Lalakarin natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng lake na yon, ng forest na yon ngayon. Umpisahan na natin ang adventure. Ang gala pala. Ay ko. Lamig. Okay. Ako dun sa lake na suot natin ay outfit check. Nakapangbahay lang tayo, nakapantulog para pag may makita tayo sa tao o ano, sabihin, malapit lang to, rito lang to, malapit. Nakapangbahay lang, nakapantulog lang, namasyal lang, parang ganun. Kaya lang walang kabayan dun eh, kaya good luck. Ang lamig. Chinek ko kanina ang temperature 9 degrees daw, pero feel like 4 degree ganon. Pero kanina umulan ng ano kanina eh, umambon ng ngayon dahil maglalakad tayo ng malayo, kailangan sumalubong tayo sa sasakyan. So, hindi pa ako nakakalayo guys, hinihingal na ako. Kailangan natin i-jogging ng konti kasi para medyo bilis tayo. Ayan, kita nyo. Nasa tabi tayo ng dagat. Wow. Dagat. Tingnan natin yung dagat. Low tide. To Ireland. Go-Galway. Ito yung mga bahay dito. Kakaiba yung mga design. Okay. Time check, 10:30 ako umalis ng bahay. So, tingnan natin anong oras ako makakarating dun sa 4 kilometers na entrance ko. Ito may daan dito. Yun. Nakalak. Lahat kasi dito private property. Kaya mamaya makikita nyo kung paano tayo mag-trespass. Okay. See you ulit guys. Nasa 1 kilometro pa lang siguro tayo. Ayan, may nakita akong mga tropa. Ayan. Hello mga tropa, okay lang kayo dyan? Ano, nakakakain ba kayo ng maayos? Sige tropa, alis na ako ha. Kita tayo mamaya tropa. Mamayang hapon siguro. Busy kumain, no? Kain lang kayo mga tropa. Dala akong alak mamaya. Okay. Tuloy na ulit tayo. Ito sa kabila naman. May mga tupa. Kumustahin natin yung mga tupa.
Mga pre! Okay lang kayo dyan mga pre? Nabubusog ba kayo? Kita na lang mamaya mga pre ha. Ge, ingat kayo dyan. Now, may nakita kong tropa na naman. Donkey times 2. Ayan, times 2. Ayan ang mga donkey yan guys. Tropa! Donkey! Ayaw nilang lumingon. Sige, alis na tayo. See you later, donkey! Busy sila kumakain, hindi. Nagdi-date yata. Nagdi-date sila. Okay, huwag natin istorbohin. Moment nila yan eh. So, anong magagawa ko? Edit kayo na. Kayo na may moment. Okay. Pinapawisan na ako. Ang init ng suot ko, gabi. Yan o yung pantulog ko. Ang galing. Ang ano niya, warm. So kahit umulan dito mamaya, hindi ako lalang. Malapit na kaya ako. Siguro naman. Malapit na ako. Nakakapagod. Lalo pag ginaging ko. Hindi kasi ako sanay mag-jogging. Puro lakad lang ako. Lakad lang, relax lang, chill. Pag jogging kasi, ang bilis mong mapagod. Tsaka, nakalimutan kong magdala ng mask. Maganda pala pag ganitong malamig. May mask ako kasi. Lamig parang ano. Para akong sisipunin. Pero pag may mask ka, hindi. Tsaka pag nalanghap mo yung hangin kasi dito, yung lamig, parang minsan masakit sa lalamunan pag sobrang lamig na talaga. Wow, ang ganda ng tanawin. Tingnan nyo naman. Times 2. Tignan nyo naman yung mga bundok. Diba? Wow. Kita mo. Only in the Ireland yan. Tapos ang lalayo ng mga bahay dito. Dito maganda. Tahimik. Tsaka isa pa, walang abo sayaf dito. Ewan lang kung ano meron dito. Basta walang abo sayaf dito. Sige. Larga muna si Alejandro. Babay muna. Okay, kita ko na. Ayan na yung holder. Kaso, dito ko siya nahulog. Kaso, hindi ko alam kung may lock ba ito. Kung may lock ba yan dyan o wala. Pero tingin ko wala namang lock. Kasi ito na yung pinaka-lock niya eh. Kasi kung may lock pa yan, dyan kinakabit yung phone eh. Siguro wala naman na. Kasi kung may lock yan, hindi ko yung makikita. Paano ko yung mahanap dito? Diba? Siguro wala naman lock. Kasi tingnan nyo paano magkakasya yung lock dyan. Diba? So tara na, nahanap ko na siya. Okay, tuloy na ako. Tuloy ako siguro.
Ang lakas kasi ng ulan kanina. Yelo pa. Basa yung sapatos ko. Kailangan kong bumili ng boots. Tapos iniwan ko pa yung ano ko. Yung pambaba ko na coat. Kasi tingin ko parang malapit na eh. Kasi yung mga puno na yan sa unahan, tingin ko dyan na yung daan eh. Tapos doon tayo pupunta. Tatawid tayo ng bundok. Tatawid ako ng bundok eh. Sige, tuloy na tayo. So ang gagawin ko mamaya, pero basa na kasi yung medyas ko. Babalutin ko ng plastic yung sapatos ko para kahit paano hindi siya talaga mabasa pa ng mabasa. Kaya yan. Ngayon lang naman. Ayan. Nakita ko na yung gate na papunta ron. Pasok na tayo. Pasok na tayo, guys. Yes, natin. Okay, lakad na tayo. Dito yun, alam ko eh. Kung hindi ako nagkakamali. Liwanag. Nakapasok na ako, galing ako dyan. Tapos, dediretsuhin natin yung daan na yan. Papunta dun sa kabila ng bundok. Stop over muna ako dito kasi didiskartehan ko tong ano ko. Tong sapatos ko kasi basang-basa. Tapos ang putik doon sa entrance. Pagpasok ko ang putik. Hindi ko alam kung effective to. Parang madulas. Madulas sa paa. Pero try natin. Eto na. Malapit na tayo siguro. Siguro 2 kilometers na lang. Diyan ako galing. Doon ako galing. Ngayon, dito tayo pupunta. Tatawid na naman tayo dyan sa gate. Susundan na naman natin tong daan. Ngayon, may papakita ko sa inyo. Ito, tara. Ito. Tignan nyo. Ang dulas ng sapatos ko. Kasi nilagyan ko ng plastic yung paa ko. Basa na kasi lahat. Wow! Kita nyo yan? Kita nyo yan? Oh, ha? Diba? Kita nyo yan? Ganda, diba? Kita nyo yan? Ang ganda. Ganda, diba? Kita nyo yan?
Siyempre, tayo na. Patuloy na tayo. Dulas ng pa ako. Hindi ako handa. Kailangan pala bumili ako ng boots. Okay. Tuloy na tayo. Hinihingal ako. Ang daming mga baka sa taas. Kumusta mga pre? Doon, aakyat tayo doon. I'm the king of the world! 2 kilometro. Kita niyo yung bundok, oh. Wow. Ayun na. Let's go! So ayan, may nadaanan tayong lake. Hindi pa yan yung lake na pupuntahan natin. Hindi pa yan. Tapos nakikita nyo yung gubat na yan. Yung gubat. Hanggang dun, hindi pa yan yung pupuntahan natin. Tatawid pa tayo sa kabilang bundok. Tapos yan, dadaanan natin yan. Yan yung mga village noon na residential na ngayon wala nang nakatira kasi namatay na lahat. Noon kasi wala daw transportation yung mga nakatira dyan. Camel lang yung ginagamit nilang transportation. Ay, camel. Buta wala po to sa camel. Ano ba to? Donkey. Donkey yung transportation nila dyan. Donkey, hindi camel. Kaya hirap silang pumunta sa city. Yun, hindi sila makabili ng pagkain. Hanggang sa unti-unti na silang namatay dyan. Doon sila nabubos sa gutom. Yun yung pagkasabi sa akin. Punta natin yung village. Nakita nyo? Yung mga nagtatakbuhan na yun. Galing dito sila. Nagbi-video ako, nagulat ako. Biglang may mga nagtatakbuhan. Hindi ko alam kung ano yung mga yun. Kung baka ba, o fox, o ano. Medyo kinabahan ako pero ngayon wala na sila. Tumakbo naman sila lahat papalayo. Dito sila galing eh. Dito sila galing. Naglalakad ako. Dito sila galing. Nagulat na lang ako. May mga nagtatakbuhan palayo. So inisip ko baka mga ano. Baka mga baka yun. Mga batang baka ganun. Hindi naman siguro mga fox o ano na hayop dito. Kasi ang alam ko mga nandito lang na hayop ngayon. Mga baka, mga bull, mga toro. Yun yung mga nandito. Tupa. Doon sa bandang bungad sa may entrance. Doon yung tupa. Siguro mga ano yun, baka. Nakatalikod kasi nagtatakbuhan eh. Pero kakatakot Pero okay lang. Ito yung kabila. Gubat din yan pero hindi ko pa napuntahan yan. Doon tayo sa may malaking lawa. Ito may nadaanan ulit tayong malaking lawa. Ayan. Laki. Malaking lake pero boring kasi yung lake eh. Boring yung lake. Tapos dito naman way. Ayan. Akyat na tayo. Dumidilim na naman. Mukhang uulan na naman ng yelo.
ito na. Ito na yung Ghost Town. Ghost Town ba to? Joke lang. Tignan natin kung ano ang nasa loob. Puntahan natin. Siguro ghost town na to ngayon. Putik naman. Wala na dito nakatira ngayon. Kahit isa. Siguro bumibisita na lang dito yung mga tupa. Kita niyo yan? Yan. Tapos ito kwarto. Nasa loob ng kwarto. Wala. Daan tayo sa kabila. Sa bintana. Daan tayo sa bintana. Magilas. Baba tayo dito. Ngayon, ayan yung lawa na boring. Daan tayo dito sa kabila. Ayun, tawid tayo sa pader. No shooting, fur or feather sanctuary. Zetlan Hotel. Ganon. Ngayon, bababa na ako. Saan ako dadaan? Bababa na ako. Nakakahingal din pero worth it naman. Pero nakakapagtaka. Nung unang punta ko dito, walang gate dito. Ngayon may gate na. Pero okay lang naman kasi mababait naman mga may-ari dito. Nakasalubong ko nga yung isa kanina. Ewan ko kung aling property yung sa kanya. Pero napakaraming may-ari nung dinaanan natin. Iba-iba. Ayan. Wow, ang gaganda ng mga puno. Tignan nyo. Kita nyo yan? Wow, grabe. Ang gaganda. Wow. Ayan. Okay. Akyat na ako. Ito na, malapit na ako. Nung unang punta ko dito, buo pa tong bundok na to eh. Kinukuhanan nila ng mga medyo dumidilim ang paligid at wow, ang ganda dito. Para akong nasa Wonderland. Nung unang punta ko dito, may nakaharang dito na puno. Natumba. May daan dito. Ito, wow. Inayos nila yung daan. Welcome to the Winter Wonderland. So
So ngayon, habang naglalakad ako, may ikukwento ako sa inyo. Base lang to sa napanood ko movie. Hindi ko nasasabihin yung title. Pero medyo kakaiba kasi yung movie na yun. Ngayon, yung lalaki, yung bida. Bida yun. At bida yun, bida. Ano siya? Meron siyang nagmamay-ari siya ng isang gubat dito sa Ireland. Tapos mapapansin mo doon sa gubat, ang daming tulad niya, no? Ang daming mga maliliit na pine tree, na mga puno. Nagtatanim siya ng mga pine tree. Tinataniman niya yung ano niya, yung gubat niya. Yun pala, kada isang puno ng pine tree, yung pala yung tao na pinatay niya. Ngayon, ang ginagawa niya, dadalhin niya sa gubat yung taong papatayin niya, tapos magdadala siya ng pala. Yung papatay niya, yun mismo ang paghuhukay niya ng lupa. Yun ang paghuhukay niya ng lupa na paglilibingan sa kanya. Epsyo yun. Kapag nahukay na niya yung magiging libingan niya, saka na niya babarilin. Tapos yun. Pagtabon niya doon sa bangkay, doon niya din itatanim yung puno. Kaya ibig sabihin, lahat ng puno doon sa gubat, yun yung mga taong pinatay niya. Yun lang yun. Wala lang. Medyo kakaiba lang, di ba? Wow. Malayo pa tayo doon sa lawa, pero okay lang. Medyo sumasakit yung paa ko, basa kasi mula kanina. Doon pa lang sa kalsada, noong umulan ng hailstone ba yun? Yung yelo. Nabasa na yung sapatos ko, pati medyas. Wow, ang ganda. Ayan, bubungad na tayo doon sa lawa. Kita nyo, ang ganda. Ang ganda. Kita nyo? Ang ganda. Ito na yung lawa. Wow. Uy. Uy, basa lalo. Oh. Yan na. Yan na yung lawa. Sayang kung hindi lang sobrang lamig ng tubig. Sarap siguro maligo dito. Kaya lang sobrang lamig ng tubig eh. Ngayon, punta tayo dun sa kabila ng lawa. So ayan, ito na yun. Ito na yung gubat, yung lawa na gusto kong puntahan. Kaso kulang pa rin kasi syempre winter pa lang ngayon eh. Hindi tulad sa summer. Sa summer kasi makikita mo talaga yung ganda ng mga puno, mga dahon, iba't ibang kulay. Ngayon,
Parang plain lang siya na ano, plain lang siya na gubat, hindi siya colorful, hindi mo makikita yung talagang ganda niya, pero okay na rin, okay na rin. Balik ako sa summer, bye bye.